Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman pong muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa inyong lahat, mga katambay. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Ito po, pag-usapan po natin ngayon, mga katambay, komentuhan po natin. Ito pong national budget, mga katambay. Ito pong 2026 national budget ay aprobado na po ito ng Pangulo. Kaya po tuwan-tuwa na naman po. Tuwan-tuwa na naman po ang mga magna at ang mga korap na mga politiko sa ating bansa. Tuwan-tuwa na naman po sila dahil napakalaki na naman po ng budget na gugugulin po ng ating bansa. Lalo-lalo po, siyempre, makakautang na naman tayo, mga kababayan. Isang damukal na utang na naman. Ano kaya ang ipagmamalaki nila? Wala po sila ipinagmalaki sa atin ng 3 taon. Hanapin po natin at tanungin po natin sila. Pero bago yan, pakinggan po na natin ang mga balita, mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026 ayon sa Department of Budget and Management. Mas mataas yan ng 7.4% kumpara sa budget sa kasalukuyang taon na 6.326 trillion pesos. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, social services ang prioridad sa panukalang 2026 national budget, lalo na ang edukasyon. Isusumite ng Pangulo sa 20th Congress ang panukalang 2026 budget sa loob ng 30 araw pagkatapos magbukas ng sesyon sa July 28. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Yan, mga tambay, grabe, no? Napakalaki po. Kulang 7 trillion po, 6.793 trillion, mga tambay, at tumaas po ng 4%, mga kababayan. Tuwan-tuwa po dyan ang mga magna. Panibago na naman po, pera na naman next year, mga tambay. Ang hahawakan na naman po nila, mga kababayan. At ang tanong, mga kababayan, gaano na po ba kalaki ang utang ng bansa na ipinagmamalaki po nila? Lalong-lalo po, mga tambay, ang sinasabing napakarami raw pong achievement ayon sa Malacanang, lalong-lalo po sa tagapagsalita po nila. Napakarami raw pong achievement at napakarami raw pong trabaho at napakasipag daw po magtrabaho ng Pangulo. Ayon po yan sa USEC. Ito po, ganito na po kalaki ang utang natin, mga kababayan. At wala po tayong nakikitang malalaking proyekto na natapos sa loob ng 3 taon. Sa dami na po ng binadget po nila at inutang natin. Ito po ang utang na po ng Pilipinas, mga kababayan. Gaano na po kalaki. Nakakalungkot. Ang malas ng Pilipinas. Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Una ng isang ekonomista, gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. Ang tugon dyan ng gobyerno at kung may balak bang magdagdag ng buwis. Sa pagtutok ni Mariz Umali. Nakalulula na ang lagpas 17 trilyong pisong utang ng Pilipinas. Kung pagbabayarin ang bawat Pilipino, lalabas na bawat isa meron ng 153,000 pesos na utang. At ang perang ibabayad ng gobyerno sa utang at interes nito, nakaaagaw sa mga programa at serbisyo para sa taong bayan. It is always a concern, and that's why we're reducing the deficit and making the economy grow at a faster rate. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kung tutusin, para rin naman sa pagpapalago ng ekonomiya at iba pang gastusin ang pangungutang. Yung inuutang natin, ginagastos natin, yung sa domestic part, yun din sa mga karamihan ng mga infrastruktura natin. Halimbawa, tulay, kalsada, airport, seaport, irrigation, dyan napupunta yung utang natin. Ganito na rin naman ang ginagawa ng mga pribadong kumpanya kung gusto nitong lumaki ang kita na makalilikha ng dagdag trabaho. Sa ating bansa naman, ganun din yun. Can we borrow money to make the economy grow at a faster rate by giving jobs to people and reducing poverty? Bawat administrasyon may inuutang. Sa paglipas ng mga taon, pataas yan ng pataas. Maliban lang sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang bumaba ang inutang ng Pilipinas. Pero mula noon, tumaas na ulit. Nagsimula kasi tayo ng pandemic period.
sarado lahat, walang negosyo dahil nag-lockdown tayo, kailangan mo magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. So saan natin pwede kunin yon? Wala tayong revenues, wala tayong profit sa utang. Pero puna ng isang ekonomista ngayong tapos na ang pandemya, Hindi naman na tayo pandemic, pero we are still spending as if it were a pandemic. And much of it really, no, I'll have to be brutally frank about this, no, yung tungkol sa ayuda na many would question really, no, is it really the best way, no, to spend money, no? Ang increase nito ay napaka-minimal. Single digits. If you compare it to the previous administrations, at least, kaya ito lumaki ng ganito. Kasi ang utang compounded, di ba? kahit ang mga mayayamang bansa ng utang. Sinasabi po nila lagi sa previous administration, mga tambay. Yung inutang po ng previous administration na napakarami po nagawa. Sandamukal po ang proyektong natapos. Build. May pandemya pa. Nakautang po ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ng 6 trillion. 6 trillion po ang naiutang. 6 trillion mahigit sa loob ng 6 na taon. Pero ang administrasyon po ni Pangulong Marcos na ayaw po nilang sa publiko ang katotohanan. 3 taon pa lang po nanunungkulan ang Pangulong Marcos ay nakakautang na po siya ng 5 trillion. 5 trillion po mahigit ang utang po na sa pagpasok po ng binagoongang Pilipinas. 5 trillion mahigit sa loob lang na 3 taon. Papasok na naman po ang 2026. Mangungutang na naman po ang ating bansa para po sa sinasabing kakulangan at sinasabi ni Finance Secretary Recto, ang pera daw po inuutang ay napupunta raw po sa tulay, sa karsada, sa airport at sa mga port, sa mga proyekto. Ang tanong, nasaan po yun? Nasaan po yung isang damukal na proyekto na ipapakita nyo po sa taong bayan ng 3 taon dahil nakapangutang na po tayo na mahigit 5 trillion mahigit. Dahil po nung panahon po ni Pinoy, ang utang po ng bansa ay 6 trillion mahigit. Hindi po bababa sa 6 trillion nung bumaba po si Pinoy. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay lumobo po ang utang natin dahil po sa pandemya. Pandemya, giyera sa Marawi at napakaraming kalamidad. Katulad po ng mga sari-sari pong kalamidad. Pagputok ng bulkan, siyempre bagyo, lindol, at problema pa po sa mga makakaliwang grupo. At pagsugpo po sa pulburon. Ginasusan po yan ng pamahalaan. Pero sa kabila nun, nakautang po ang dating Pangulong Duterte sa kanya pong pamamahala ng 6 na taon ay 6 na trillion po ang na-increase. Naging 12.9 trillion ang utang po ng Pilipinas. Kaya nag-increase po siya ng 6 trillion mahigit. Pero dito po, nakapagtataka, nakabayan. Sa panahon po ni Pangulong Marcos, 3 taon pa lang po, yung 12.9 trillion na inutang po ng dating Pangulong Duterte na napakarami pong nagawa sa loob ng 6 na taon, 6 trillion ang kanyang nautang. Pero nahandyan po ang sari-saring problema, katulad po ng napakalaking ginastos po natin sa pandemya. Alam po natin yan dahil pare-pares po tayong buhay ngayon. Naranasan po natin yan. Lockdown, binibigyan po ang Pilipino na talagang pangtawid gutom, ayuda na napakarami pong panahon na ginamit po natin yan. Hindi po ba? Yung 6 trillion, nakita natin yung mga programa. Pero dito, nakautang na po sila dahil ngayon po ang utang natin ay lumobo sa 17 trillion. 17.27 trillion na po ang utang natin. Ngayon, nakautang na po tayo ng mahigit 5 trillion sa loob ng 3 taon. Ano po ang mga programang ipagmamalaki nila? Wala po tayong pandemya. Malapit na pong lagpasan ni Pangulong Marcos sa loob pa lang ng 3 taon, yung inutang po ni dating Pangulong Duterte na 6 trillion sa kanyang increase. Pero ito, 5 trillion na po mahigit. 3 taon pa lang at uutang na naman tayo. Ito pong panahon po ng 2026 national budget. May uutangin na naman po tayo dyan. Napakalaki po ng binabudget po natin taon-taon. Ito po, 6 trillion na naman mahigit ang ating budget itong 2026. Ano po ang mga programang natatapos
na malalaki na napakaraming natatapos na airport na sinasabi ni Finance Secretary Recto. Ano po? Nasaan po yon maraming airport? Dahil dyan daw po ginugugol ang mga inuutang natin. Nasaan po ang 5 trillion mahigit na inutang natin na ginugugol po sa napakarami daw airport, pantalan, karsada, tulay, at isama na natin ang flood control sa mga inuutang natin na ginagastos po. Sige nga, nasaan po yon? Secretary Recto. Ano to? Gaguhan na lang? Lukuhan na lang? Ganyan po ang hirap, mga kabayan. Dinadaan na lang po tayo sa salita, pero walang nakikitang malalaking proyekto. Kasi mismo po sila, pati ang Finance Secretary, ay ginagago po ang mga Pilipino. Sinasabi po nila kung saan napupunta ang inuutang natin na mahigit 5 trillion na sa mga airport daw po. Tulay, pantalan, isama na natin ang flood control at marami pang iba. Ano po ang nakita ng taong bayan sa mga proyekto? Meron po ba na maraming achievement na napagawang airport? Sa katunayan nga, yung mga airport na natapos ng build, binebenta pa nila. Di po ba yan ang plano ng gobyerno? Yung mga natapos na airport ng build, ay plano po nilang ibenta sa mga private para daw po mas magaling hawakan ng pribado, lalo-lalo raw po sa maintenance. At kumita ang gobyerno sa mga taxes nito. Nakita nyo po, imbis na magparami ka ng airport, nagbebenta ka pa nga ng airport. Hindi po ba? Nakakalula po ang perang inutang. Pero wala po tayong nakikitang malalaking proyektong natapos ng 3 taon. Kasi 3 taon po nagbabudget ang bansa Taon-taon po kasi may budget. Kaya lang, ano achievement mo taon-taon? Nasaan yung mga inutang natin? Nasaan yung mahigit 5 trillion na naidagdag sa increase ng utang magmula nung bumaba si dating Pangulong Duterte na napakaraming ipinakita sa taong bayan na build na tapos. Natapos. At nalinis pa ang mga basura at mga taian. Di po ba? Kasama ang paglinis sa Boracay, sa Manila Bay. Di po ba? At itong Ilog Pasig. May nakita ka doon sa inutang at may pandemya pa. Pero ngayon, wala po tayong pandemya at mismo po ang mainstream media nagsasabi na mas malaki pa ang ginagastos natin ngayon, wala pang pandemya. Lumobo ang utang natin na walang pandemya. Ganyan po sila katindi. Pero naitutwist po nila yan. Bakit? Dadalhin po nila ang issue sa mga Duterte. Diyan po nila babakbakan yan. Para po itong nangyayaring kapalpakan at lumolobo nating utang ay mapag-usapan po at mailihis. Hindi po rito matutok ang mga Pilipino at itututok po ng mainstream media umano dito po sa issue ng mga Duterte. Hindi po ba? Impeachment? Pagpapabagsak? Hindi po ba? Ang nakita lang po nating achievement, ito po, yung binaha po ang buong Pilipinas, halos buong Pilipinas ay nakaranas po ng napakatagal na pagbaha na hindi po basta-basta ito humuhupa. Dahil nga po yung mga proyekto na flood control ay tinangay po ng hangin at baha. Ganyan po ang nangyari po sa ating inutang, sa kanilang inutang na mahigit 5 trillion sa loob ng 3 taon. May 3 taon pa sila. Kung sila'y nakautang na mahigit 5 trillion, mga kababayan, ibig sabihin, kaya pa nilang umutang na mas higit pa sa 5 trillion dahil may 3 taon pa sila. Di ibig sabihin, talaga pong ibabaon sa utang ang mga Pilipino na ang Pilipino ang magbabayad ng buwis at dito kukunin ang mga pambayad sa utang na inutang nila na sila rin naman yata umano ang nakikinabang sa mga inuutang nila, hindi po ang sambayan ng Pilipino. Dahil wala naman po tayong nakikitang malalaking proyekto na natatapos taon-taon. Ang natatapos po, yung mga inutang nila. Tapos na po yun. Kaya nga po, papasok na naman 2026 national budget, mga katambay. Grabe, no? Ano na kaya ang natapos? Nung mahigit po na 6 trillion din ang budget natin ng 2025, kalahating taon na po, mahigit kalahating taon na po, mga kabayan. Ano kaya ang natatapos nun? Yung mahigit 6 trillion na pinondo po nila ng 2025. Ano po ang achievement nun? Ano pong ilang airport po pa kaya napagawa? At ilang tulay po kaya ang natapos? At ilang pantalan kaya
ang natapos nitong pondo na ito. Dahil yan po ang pinagmamalaki ng isang finance secretary na si Ralph Recto. At yung sinasabi nga po natin, saan kukunin ang mga pambayad? Hindi po ba? Puro increase sila ng tax. Katulad po nitong programa nila sa pangunguna po ng House of Representatives, sa pangunguna po ng batas po ng taga Bicol, di ba, na si Representative Salceda, ang pinangunahan niya po yung batas at naisa batas po ng Pangulo, yung increase ng ating kaperahan, mga pera ng mahihirap na umaasa kahit papaano'y kumita sa bangko, in-increasean pa at tinax pa ng 20% para makakuha at makalikom na extra tax ang gobyerno. 20% yung ating mga sinasabing yung ating ginagawa na pag-iimpok, pag-iipon, time deposit. Di po ba sa bangko? Kukuha na ng gobyerno ngayon ng 20%. Yan po ang kanilang ma-achievement dahil kailangan po siyempre bayaran ng mga inutang nila. Kaya po sila maghahanap po yan ng extra buwis. Hindi po ba? Yan ang malaking parusa na inabot po natin sa kanila. Puro parusa. Pero may pangako naman po ang Pangulo. Meron po pangako ang Pangulo Ano po yon? Ito po pangako niya sa mga Pilipino na napakagandang buhay. Binabasa nga po niya yung pangako niya na gagawin po niya ng gagawin niyang kabutihan, magandang buhay, at syempre po ang pangako ay ginagawa na raw po ng Pangulo. Ayon po yan sa USEC na tinatawag na garbage in, garbage out, mga kababayan. Di po ba? Napakasipag ng Pangulo. Kaya nga binabasa niya yung mga pangako Dahil sa sobrang sipag ng Pangulo, hindi niya na po na-memorize yung mga ginagawa niyang trabaho at kailangan na po niyang basahin para hindi po niya makalimutan at kailangan niya pong basahin lahat. Ito po yung mga pangako ng Pangulo na natutupad dahil nakautang na po tayo ng mahigit 5 trillion sa loob ng 3 taon. Pakinggan po natin ang Pangulo, mga kababayan. Sa aking mga kababayan, hangad ko pong itawid kayo sa krisis na dulot ng pandemya at bigyan lunas ang kawalang hanap buhay ng maraming pamilya. Supilin ang nagtataasang presyo ng mga bilihin na dagdag pasanin sa naghihirap nating mamamayan. Pangarap ko po na walang Pilipinong ginigugut di nalapatan ng walang Pilipinong nagugutom. Walang mga batang napagkaitan ng edukasyon. Walang pamilyang natutulog sa lansangan. At walang may sakit na di nalapatan ng karampatan na lunas. Ay, naku. Sa aking mga kababayan, hangad ko pong itawid kayo sa krisis na dulot ng pandemya at bigyan lunas ang kawalang hanap buhay ng maraming pamilya. Supilin ang nagtataasang presyo ng mga bilihin na dagdag pasanin sa naghihirap nating mamamayan. Pangarap ko po na walang Pilipinong ginigugut di nalapatan ng walang Pilipinong nagugutom. Walang mga batang napagkaitan ng edukasyon. Walang pamilyang natutulog sa lansangan. At walang may sakit na di nalapatan ng karampatan na lunas. Ay, naku. Yan po mga tambay. Yan po, narinig naman po natin mga programa at syempre po yung mga proyekto at magagawin ng Pangulo. Nagkakautal-utal nga po at nagkakabulol-bulol. Dahil unang-una po, wala naman po sa puso niya ang talagang pagtulong at yung sinasabing programa na dapat pong solusyonan sa loob ng 3 taon. Di po ba? Dahil po nakita ng taong bayan. Lumobo po ang ating utang. Tuwan-tuwa po ang mga magna. Tuwan-tuwa po ang mga magnanakaw na politiko. Dito po sa mga pera po ni Juan de la Cruz at nautangin pa nila, ay masayang-masaya po ang mga magnanakaw sa gobyerno. At masayang-masaya po ang mga magna, mga tambay, at mga crocs umano. Ganyan po sila ngayon. Nagdiriwang na naman po sila. Dahil papasok na naman po at gagawin na naman nila ang budget po for 2026. At syempre po, kasama po yan sa babudgetan nila umano ang pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi naman po kikilos ang mga yan kung wala pong pera-pera yan. Di po ba? Lalong-lalo po yung sinasabi na balitang-balita na Oplan Horus. Yung Oplan Horus umano na pumutok
na talagang hindi po nila titigilan ang Duterte at mga kaalyado nito? Hindi po ba? Dahil pumutok po yan. May katotohanan po kaya yung Oplan Horus na yan. Kaya po wala po tayong nakikitang malalaking proyekto sa mga inuutang natin at sa binabudget natin taon-taon na mahigit kulang 7 trilyon, 6 trilyon mahigit taon-taon. Ang programa, ano po? Ang pinakamalaking achievement pa lang nila na nakikita natin na magkakaproblema pa sila in the future, yung pagpapatapon po sa dating Pangulong Duterte. Isang damukal po na kaso yan pag hindi na po sila nasa power. Pag wala na po sila sa kapangyarihan, doon po lalabas ang katotohanan. Yung kanilang achievement na ginawa, na magpatapong ka na isang dating Pangulo, na walang due process at walang jurisdiction sa ating bansa ang ICC. Pero, hindi mo binigyan ng pagkakataon ng Pangulo. Inilagay mo ang batas sa iyong mga kamay. Pagdating po ng panahon na hindi na sila nasa kapangyarihan, diyan po maniningil ang batas. Ang batas po ay magkakaroon ng pangil pag wala na po sila sa kapangyarihan. Lahat po sila na nagsabuatan po dyan sa ginawa nilang achievement kay dating Pangulong Duterte. Kidnapping ang lumabas dyan na findings, mga katambay. Isang damukal din pera ang involved dyan. Kaya po yan, masisilip naman po lahat yan, mga tambay. Mai-audit po lahat yan. Mai-audit po yan pagka hindi na po sila nasa kapangyarihan. Kung saan napunta ang mga pera po ng taong bayan. Trilyon-trilyon. May utang pa tayo na 5 trilyon mahigit. Saan nila pinagdadala yan? Kailangan pong masilip yan sa darating pong panahon pag hindi na po sila ang nasa kapangyarihan. Lalong-lalo po ang institusyon ng Kongreso at Senado. Grabe po sila dyan. Mga kababayan, buhay na naman po sila dyan. Nakita nyo po ang programa nila. Programa, magmula sa palasyo, pagkasama pa ang institusyon ng Senado at Kongreso, mga hindi maipaliwanag na mga proyekto, at mga budget na nilalagyan ng mga blanco. Yung mga blanco inilalagyan na inasisingitan yung mga blanco ng trilyon-trilyon. Programa nila yan. Mga extraordinary nila. At ang programa pa nila, yung sinasabing ayuda, ay meron pang nagkakapera. Napakarami po. Meron po tinatawag pa dyan na 777. 7 beses ka. Ibig sabihin po, 7 milyon, 3 beses ka ibibigyan ng 7 milyon. 21 milyon daw po yan pag sumama ka lang sa mga ayuda, mga katambay, sa pagbibigay ng mga ayuda ng mga politiko. Kailangan po silipin yan. At isang damukal pa po ang mga ginagawa pa po nila dyan na mga extra pagkakakitaan dyan sa mga institusyon na yan. Umano. Masisilip naman po yan, mga kabayan. Ngayon po kasi, magkakasabwat po sila eh. Hindi kaya? Lahat po sila ay magkakasabwat umano. Kaya po wala pong malalalim na investigasyon eh. Nakita nyo po? Pati po ang mainstream media, hindi naman po sila kinakalampag eh. Para tanungin kung saan nila dinala at saan nila ginastos ang 5 trilyon mahigit na inutang ng bansa. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, huwag po tayo basta-basta maniniwala. Lalong-lalo po doon sa palasyo. Yung tagapagsalita po na tinatawag na garbage in, garbage out, na napakarami raw pong nagagawang trabaho at napakasipag daw magtrabaho ng Pangulo. Trabaho lang daw po ng trabaho. Ang tanong, hanapin natin yung sinasabi ng garbage in, garbage out na napakasipag magtrabaho ng Pangulo. Hanapin po natin yung mga finish, yung natapos na napakasipag na magtrabaho ng Pangulo. Nasaan po yung mga finish na tinrabaho? Dahil taon-taon po ay may budget po yan. Kailangan po tapusin nila yan. Hindi po ba? At may natatapos. Di po ba? Dahil ang dating Pangulong Duterte, nakautang tayo ang bansa ng 6 trilyon mahigit sa loob ng 6 na taon. 1 trilyon, parang lumalabas po yan, 1 trilyon mahigit, isang taon ang inutang. 6 trilyon ang na-increase ng utang natin ng 6 na taon. Pero ito, umi-increase ka na ng 5 trilyon mahigit
ang inutang mo sa loob ng 3 taon, ano ang mga proyektong malalaking natapos? Sige nga. Yan ang hahanapin natin sa kanila. Saan napunta yung mga inutang? Ano pinaggamitan yan? Ano mga proyektong ipagmamalaki niyan? Katulad ng build, nasaan yan? At nasaan? Walang pandemya. Para gumastos ka ng ganyang kalaki. Wala tayong pandemic. Para gumastos ka ng trilyon-trilyon. Katulad nung dating Pangulong Duterte na hindi nag-function ng ating bansa at kailangan nating bumili ng mga gamot, bakuna, at mga pang-proteksyon ng ating mga kababayan, mga nasa medikal. Di po ba? Gagastusan mo talaga. Pero ngayon, ano? Ano po ang nakita natin na ginagastusan nila? Ang impeachment kaya? 125 million bawat isang congressman na pumirma? Ganun po ba? Ayon kay congressman na Toby Tiangco? Yun po ba ang mga proyekto? At yung pagpapatapon at pamumulitika na malalaking gastos kaya ng gobyerno yan? Diyan kaya napupunta, mainutang natin na mahigit 5 trillion na? At madadagdagan pa yan pagpasok ng 2026. Utang na naman, kaya mga utang na loob. Mga walang hiya kayo sa aming pera. Nagpapakawalang hiya kayo umano sa aming pera. At binabaon nyo pa ang mga Pilipino sa utang. Mga wala kayong utang na loob. Mga walang hiya. Nagpakawalang hiya na kayo umano. Dahil sa kapangyarihan at may bonus pang pulburon at coke. Ganyan po ang dinaranas ng ating bansa ngayon. Mga kababayan, nakakalungkot. Ang nakakalungkot, nagkakandaleche-leche na at nagkakabaon-baon na sa utang ang ating bansa at may issue pa ng pulburon at gumagamit ng coke pero nananatili pong tulog ang ating mga men in uniform. Nakapagtataka lang po. Bakit kaya? Dahil lagi silang priority? Priority po kaya? Hindi naman po lahat ng men in uniform natin ay mga tulog. Yung iba po, marami pa naman po matitino dyan. Kaya lang, wala po silang kapangyarihan. Hirap na hirap po rin sila kumilos siguro. Pero yung mga karamihan pong general ng ating bansa, sa ating kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, ay nananatili po silang tulog, mga kababayan. Pero, nung kinidnap po ang dating Pangulong Duterte, ay lahat po sila yata ay gising. Lahat po yata ng general ay gising. Kasi, wala pong kumwestiyon na mga general. Wala pong kumwestiyon ng mga AFP generals. At wala rin po kumwestiyon ng mga PNP generals. Sang-ayon po silang lahat sa ginawang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po ang bansa natin, ganito po. Papunta po sa basurahan. Papunta na po sa kumunoy ang ating bansa. Komento ko lang po mga tambay. Kasi binabaon na po tayo sa sobrang utang na wala naman po nakikita si Juan de la Cruz. Meron man, pero hindi malalaki. Meron mang nagagawa. Band-aid lang. Hindi po ba, mga kababayan? Muli po mga kababayan, nakakalungkot po. Pero sa kabila nun, ipinagmamalaki pa po ng palasyo ang kanilang achievement, mga kababayan. Pero ang sinasabi nga po natin, ang Pilipino po ay hindi na po tanga, hindi na po bobo, at lalong-lalong hindi na po gago. Ang nagpapakabobo na lang po ay yung mga nakikinabang po sa inutang po ng bansa. Yung sa pondo at inutang, nakikinabang sila, syempre, hindi nila kukwestiyonin yan. Hindi po ba? Pero tayo na hindi natatapalan at gusto nating umasenso at umunlad ang ating bansa para sa mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, ay meron naman po silang pagkunan at in the future ay meron po silang maganda kinabukasan sa ating bansa. Kaya nga gusto natin na ang ating bansa kahit papaano ay ma-maintain yung napakagandang nasimula ni dating Pangulong Duterte. Di po ba nahando na yung mga programa? Napakarami nang nagawa. Pero nung pumasok sila, ibang klase na po ang nangyayari sa ating bansa. Nakakahiya. Walang pumapasok na mga investor, bound sa utang, at yung mga biyahe ng Pangulo na isang damukal, wala pong nahingkayat na mga malalaking investor sa ating bansa. Bakit kaya?
Dahil alam nila ang Pangulo ng Pilipinas ay gumagamit ng pulburon, gumagamit ng coke, kaya ayaw nila magtiwala sa bansa dahil ang leader ay may something na bisyo. Hindi kaya? Di po ba? At ang isa pa, ubod ng mahal ng kuryente sa ating bansa. Paano ka papasukin ng malaking investor? Kuryente pa lang, papatayin ka na sa mahal. Tapos, paano ka papasukin ng mga investor ang bansa natin? Nilulubog sa pagbaha. Nilulubog. Kasi yung mga proyekto na dapat na ibigay sa mga problema ng bansa, solusyonan ng problema, naibubulsa pa ng mga magna umano sa ating bansa. Ang mga buhaya umano. Ang mga magnanakaw ng politiko, nabubulsa lang nila. Nakakalungkot. Kaya intayin po natin mga tambay. Hindi naman po nila tatantanan yan. Hanggang sila po'y nakaupo, dire-diretso po ang paglobo ng utang natin. Dahil yan po isang cancerous na po yan. Pagka po ikaw'y talamak at gahamang ka sa kapangyarihan at sa pera, ay isang una pong sakit yan na wala kang kasiyahan. Ganyan po ang mga sakim. Wala pong contentment yan. Pagka ikaw'y gahaman at sakim. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, si Norma Garcia, at si Gay at Siena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo. Lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Ingatan po kayo. At muli po mga tambay, yung panalangin at dasal po. Sama po natin sa panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Siyempre po ang Vice President at ang dating Pangulo, mga tambay, na sana po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At mailayo po siya sa kapahamakan, mga kababayan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po sa muli. Paalam. Bye-bye. Konting tiis lang po.